Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian once again. Dito po sa page natin po, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Today is February 9 na tayo, no? February 9 na tayo and it's a beautiful Sunday. Don't forget ang natin, sabihin natin ng Sunday obligations natin. And I hope that you're starting ang araw na ito, Sunday, February 9. You are starting it in a very good mood and of course, I hope all of you will, sabihin natin na enjoy po ang weekend natin, Saturday and Sunday. Ang dami na po, let's go straight to the point. Ang dami na po mga storya left and right na po tungkol itong impeachment of the office of Vice President, si Inday Sara Duterte po. Ang dami po. Some of them are saying hindi pwede mag-impeach, others are saying pwede mag-impeach, others are saying dapat jumpstart na talaga immediately ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte. While others are saying give time. I-verify muna ang mga petition articles dyan po sa impeachment of Inday Sara Duterte po, and it has to take time. And sabi nga po, no? We already officially listened to this statement, official statement ng Senate President, si Senator Chis Escudero, that they will only look into the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte only when they return back to the Senate sa June 2nd. Ibig sabihin po, after ang sabihin natin May 12 midterm election, May 12 midterm election. So whatever the results sa election, and then yes, mag-umpisa na po ang sabihin natin impeachment trial ni VP Sara. But may mga issues din. They were saying that if the President, si Ferdinand Bongbong Marcos, will request or will call for a special session dyan sa Senado, then anytime they can already jumpstart or start or convene ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Ano ang totoo dyan po? We don't know, and dami talaga mga speculations coming from both sides. When I say both sides, ibig sabihin po, ang kampo ng administration, Marcos, and at the same time, ang kampo ni Inday Sara Duterte or mga supporters ni Inday Sara Duterte. We already heard a lot of mga comments, reactions coming from not only ordinary Filipinos, no, who are supporting both sides, either Marcos or Marcos administration, or dyan po sa Inday Sara team, no? Inday Sara team. So let's see, let's wait and see. Others were saying baka next week there will be a good news, no? Good news. Ano ba yung good news? Some people were saying hindi na mag-push through ang impeachment ni Sara Duterte, while others says that ang good news is mag-jumpstart na po or mag-convene na po ang impeachment ni Sara Duterte. Now, let's go down ngayon po. Itong araw na po, itong episode ng Nick Talk ngayon, we are going to touch about ang impeachment or petition articles dyan po kay Inday Sara Duterte. And we will focus on, or I will be touching on, yun na po, number one talaga yun po, no? Petition article is yun ang so-called, sabihin natin, alleged assassination of the three top officials dito po sa Pilipinas or dyan sa Pilipinas, and I'm referring to si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady si Lisa Araneta Marcos, and the Speaker of the House, si Congressman Martin Romualdez. And ang second topic natin ngayon po is about the impeachment, or hindi. Sorry, I said corrected. Ang case to be filed against Speaker Martin Romualdez po. Criminal case will be filed against him sa tomorrow, no? Tomorrow, no?
tomorrow. So let's touch on these two issues po. I won't be staying long in my blogging today dahil po may appointment tayo later on, and we have to, or I have to fly to outside the country. But anyway, sige lang. Let's start with this thing. Before I will touch on the issue, I would like to say, shoutout muna tayo po kay Roy Tanagon. No? Si Roy Tanagon, I think he's in Dumaguete, and he's watching my program today. I would like to say, Roy, good morning to you, good afternoon, and good evening to you po. Para mamaya ngayon po, no? And of course, kung sa malayo pa yan, or we say it, salamat pagi, salamat patan, and salamat malam. Happy Sunday, brad and family, sabi ni Roy Tanagon. Same to you, Roy, no? And regards to your mother, to your wife, and to your children. All right. Okay, let's talk about itong petition article regarding itong assassination plot of allegedly made by Inday Sara Duterte, which ito na talaga po, no? It all started from here also po, no? Itong problema ngayon ng impeachment, no? Ng impeachment. So I will share with you ang sabihin natin one of the comments and explanation talaga po, one of media personality, well-respected media personality dyan po sa Maynila, no? And I'm referring to Professor Malu, Malu Tigia. Well-respected ito po. Well-respected talaga. But before I'll give you ang video clip ni Professor Malu Tigia, let's listen to itong si Speaker Martin Romualdez when we talk about assassination plot. Yes, shoutout muna tayo kay Ross Dondon Paimen. I would like to say thank you very much for watching your or my program. At the same time, I'm pretty sure that ang Paimen family, ang pisan ko rin, si Hilda, as well as mga anak niya, si Rads, si Razman, si Rosalie, I would like to say good morning and all the best on the Sunday natin po ngayon, no? God bless you and God your family. Okay, let's go to this issue. Let's listen to Speaker Martin Romualdez po. Brief lang ito po, no? And yeah, at least you will have an idea. Ito po, let's listen. Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Luisa Manuel Marcos, and myself. Alright, yun po. Let's replay. Replay tayo po. Para mas decente. Replay muna tayo po. Listen carefully. Listen carefully po, because we'll be touching on this issue. Let's listen carefully. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Luisa Manuel Marcos, and myself. Young po, very clear, very clear na clear. And this time around, let's listen to Professor Malu Tigia, where she will be explaining po. She will be explaining ang issue. Ano ba ito? Totoo ba ito or hindi? And some other petition articles po, she will be mentioning dyan sa, excuse me, sa programa niya po. And I strongly believe that I have to share this statement ni Professor Malu Tigia para at least tayo po, mga viewers ko po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will also understand po kung may base ba, may basis ba itong mga petition article against Sara Duterte, no?
let's listen carefully to the statement ni Professor Malu Tigia. Nandito po. I will make it close up talaga sa inyo po so that you will be able to really understand and see for yourself mo ano talaga ang issue. Totoo ba itong issue or ano? Doubtful ba ito issue or anyway, depende lang yun po sa inyo. No? After you listen to this, maybe some of you already heard this statement or reaction ni Professor Malu. But anyway, for those who haven't heard this thing, nandito po. Let's listen and later on po, kayo nang bahala po. Later on po. And if you think it's worthwhile sharing your reaction, your comments dito po sa programa Nick Talk, the Real Talk with Nico, please do that dito pa sa comment section ko po. And if I find it deemed necessary, logic, and reasonable to include it in my next episode, then I don't mind doing that thing po. Let's listen to Professor Malu. Po si Malu Tigia ng Maltec, bumabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka-controversial na nangyayari sa ating bayan. May nilabag pa hong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing Dawn press conference. Alauna po yan, mga alas 2 ng madaling araw, establish lang po natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama ng mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay, alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So, yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President, no? Isa ho yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon, ang gusto nila daw ay ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman hong hindi totoong nangyari yun dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, meron na ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then, if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba, no, para makita ninyo. Pero in effect, ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman ho niya sinabing I will kill. Diba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit ho niya sinabi yun? Di ba pag galit ka, pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko, alam ko kaagad kung sinong tumira sa akin. Di ba sa kwentuhan? Oy, ganyan nga, pag may nangyari sa akin, alam nyo kung sino sisisihin. Hindi ba yun a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin nyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. May action? Sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ko ng malisya, yun nag-i-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan, yan nagsasabi. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala akong ganon. So, una yun. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yun? Ang Vice Presidente, the second highest official in the land, was the one who said that. Ang hindi pa natin nalalaman, ang hindi sinasabi ni Vice Presidente, ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya?
At meron siya ditong linya sa liig. Ay, bayaan na po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko ho yun, may sakit eh. At nagpaalis ng thyroid, hindi naman pala ho. Pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo yan, no? So, ang sabi ni Vice Presidente, I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman na naratibo na very malicious, pero lacking in logical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinapina na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo yung sulat ng subpoena, ha? Ang sabi dun sa subpoena, ay lalagay ho natin dito sa subpoena, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head, retired judge, sir. Second highest of the land, second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganon. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office, sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng Vice Presidente ay malaki. Huwag na natin i-compare sa Presidente. Pareho sila may mandato. Bakit ho hindi rin-respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin yan, pati ang QCPD, pinailan ng kaso, ang security na Vice President, kitang-kita naman ho sa mga videos, sino ang pulis na nagbababa ng pinto na andong pa si Vice Presidente. Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong order of precedence. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho doon sa Vice Presidente, parang Presidente. Successor nga ho eh. Bakit hindi naman yung ginagaling si Vice Presidente? Susulat kayong you are hereby commanded to appear, and failure to appear, sir, si NBI Director. Vice Presidente po naman yun. Pwede naman po kayong pumunta sa tanggapan niya at maitanong, biro niyong papupuntahin niyo ang Vice Presidente? Ngayon lang ho nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang second highest official of the land, inuutos-utusan, no? Game. At tapos may sinabi pa ho, no? Ang sabi ni Speaker, it is a direct threat to democracy, yung sinabi ni Vice Presidente. At paano naging threat sa democracy? Hindi ba yung ginagawa nila, yun ang threat to democracy? Persecution of the Vice President from November 2022 to the present? Hindi ba yun ay direct threat to democracy na gagamitin mo ang kaban ng bayan to persecute the second highest official of the land? So, ano po ang napakaklarado dun sa sinabi ni Vice Presidente, no? Yung sinabi niya, plan without flesh. Ano ba yung ibig sabihin ng plan without flesh? O no flesh on the bone. Sinabi yun ni Vice Presidente sa pagsagot niya. Ang ibig pong sabihin, lacking in detail. Sanabi niya, papatayin. Na may kinausap na ako para siguraduhin. Nasaan ang detalye? Diba? Sa plano, kaya malicious eh. Sa plano, dapat may detalye. Lalong-lalo na kung ang plano ay pagpapatay sa mga leader ng ating bansa. So, yung plan without flesh, if there is a potential plot, we should be able to get the details for the plot to be successful. No flesh on the bone, you add more details to make it complete. Hindi ho complete yung kwento. Okay. So punta tayo doon sa issue ng second highest official of the land. Makikita po natin nung gabi na aalisin si Attorney Lopez, si Vice Presidente ay bumaba. Tingnan nyo ho una nandun siya sa House of Representatives. Naandun siya sa kwarto ng kapatid niya. Pinatayan ng ilaw. Samantalang, pag iba, okay, ang sabi nila, sayang daw ang electric, sayang daw ang aircon, magastos, nagtitipid ang Kongreso. Di ba kitang-kita natin ang bias? Second highest official of the land. Hindi nila marespeto. Okay? So, okay siya. Napatay ang ilaw, natulog siya doon. Walang keme si Vice Presidente. She didn't even flex her muscles to insist, I'm the second highest official of the land. Okay? Nung humihingi na siya ng tulong dahil na
nahimatay na itong kanyang chief of staff, ang ambulansya ay naandun sa gate, hindi man lang pinapapasok. Ang suggestion, ang doktor ay pabayaan bumaba na matingnan, hindi rin ho pinapapasok. Nung talaga hong wala ng malay, si Atty. Lopez, siya mismo na ang nagsabi, baka naman pwede. That is the second highest official of the land. So, to the legislative pages of the House of Representatives, the PNP that were stationed there and who followed them from veterans to St. Luke's to veterans, please review your tapes. Because the way you treated the Vice President is really uncalled for. Under Administrative Order 451, dated October 5, 1981, signed by the father of the current president, linya ho doon, ano ba yung tinatawag na order of precedence? Ang hierarchy of positions po, ano ba? Presidente, vice-presidente, abay, ngayon ko lang rin po ito nalaman nung ako'y naghahanda. Former presidents that are still alive. Tapos, Senate President, Speaker, Chief Justice, ang pinakamataasong cabinet, Secretary of Foreign Affairs. Enjoy a beach getaway. Start your next journey off on the right foot with Chris.com. Okay? So meron pong hierarchy of positions na sinusunod ng pagbibigay ng protocol. Eh bakit po itong sa ating Vice Presidente ay hindi binigyan ng protocol? Siya po ay successor to the President under Article 7 of the Constitution. Pag titingnan nyo rin yung Constitution, bakit ho ba nauuna ang legislative, bago executive, bago judiciary? Kasi po, binibigyan ng Constitution ng maigting na pagpupuna na ang boto ng bayan ay mahalaga. Sino ho ang nahalal ng taong bayan? Ang buong legislative branch. Sino ho ang hinalalaman sa executive? Ang president at vice president. So ang judiciary po, wala po diyang elected. So nakikita nyo, kasi tatanong, bakit nauuna ang legislative department sa saligang batas? Yung po yun, with the people. Kasi ang mandato galing sa tao. Okay? So, yung pong nasa line siya ng succession, anong ibig sabihin nun? At sa saligang batas natin, pag ang Pangulo ay namatay, may permanent disability, naalis, removal, o nag-resign, ang Vice Presidente po ang umaakyat. Okay? 4 na kaso na hong nangyari na ang Vice Presidente ang nagsasucceed. Nung panahon po ni Osmeña, nung namatay si Quezon, nung panahon ni Quirino, nung namatay si Rojas, nung panahon ni Garcia, nung namatay si Magsaysay, at nung panahon ni Arroyo, nung nag-resign si Presidente Estrada. So tingnan po natin lahat ito, no? Nababaliwala ang institusyon ng Office of the Vice President. Tatandaan po natin, Vice President, merong person who is the incumbent, Inday Sara Duterte, and the office, the institution, which is the Office of the Vice President. So you need to show the respect, the order of precedence when you are talking of both the institution and the personality of the Vice President. So, ang tatanungin po natin, no? May nilabag bang batas? Abay, magmula po sa grave threat to sedition, ngayon, terrorism. Yun ang Vice Presidente natin, na-accuse ng terroristic act. Tingnan ho uli natin, babalik tayo. Anong nangyari sa kanya nung Mayo? Nung malapit sa kaarawan niya? Bakit hindi yung pumaloob sa national security angle? Kasi hindi binibigyang diin ang Vice Presidente. Ang tingin natin sa Vice Presidente, spare tire. Again, nasa saligang batas. Ang sinabi doon, pwede mong bigyan ng katungkulan at hindi subject sa confirmation ng Commission on Appointment. Ganun na lamang pong pagbibigay diin ng saligang batas sa kanya. Sana ho, wag natin bastusin ang institusyon. Sana ho, ating gamiting gabay ang Admin Order 451, Series of 1981, na mismo ama ng Pangulo ngayon ang pumirma niyan. At klarado ho, siguro ho sa protokolyo, dapat ang mga kasundaluhan at ang
PNP maintindihan, lalo na ang NBI, maintindihan na hindi basta-basta yung tinatawag yung Vice President to appear before you to be investigated. Kung may mali, kasuhan. Ngayon, may nag-file ng indisbarment, karapatan ng bawat Pilipino. Yung ganyan. Pero kung yung nagpa-file ng disbarment, disbarred rin, parang katawa-tawa naman ho yung nangyari. So, ang akin lang ho, doon tayo sa kung ano sabi ng batas. No? Doon tayo sa walang pinapanigan. Doon tayo sa tama. Kasi kung hindi tayo papanig at nakikita natin ng klarado ang lahat na nangyayari, hindi ho tayo maggigigilan at hindi rin ho tayo mag-aawayan sa usaping ito. Dahil ang away po natin na mas kailangang tuunan ay ekonomiya at ang public order. So ito po si Malu Tiquia sa Malte. Like, follow, and share. Okay, well, thank you very much. Yun po, narinig natin po ang explanation o reaction ni Professor Malu Tiquia. And palagay ninyo po, what do you think? Para sa akin, personally, if you're going to ask me, no? I totally agree with what she mentioned, dyan sa reaction niya po, no? And kayo, I don't know with you if you agree with her. But sa akin, as what I said, yes, I totally agree with what she said just now. Reaction niya po and recorded video clip ito po. It was aired yesterday po dyan sa Pilipinas. In the meantime, let's listen po kay Inday Sara Duterte at saka shoutout muna tayo po kay Eduardo Saavedra Jr., si Junji. I would like to say thank you very much Junji, my friend, dyan sa Zamboanga for watching my program. Good morning, God bless you. God bless you, your wife and your family. Ito po, si Inday Sara Duterte. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Okay, very clear. God save the Philippines. Let's pray po. Let's pray po. Ang dami ng mga problema dyan sa Pilipinas. Despite of the many problems that we are facing in the Philippines, kagaya itong coming election, kagaya itong continuation of price hike, no? Essential price hike sa mga essential goods sa Pilipinas, ang corruption cases, ang election natin, ang economy natin. Yet, ang mga lawmakers natin, particularly ang done sa lower house, they still have, sabihin natin, time to look into the impeachment of Inday Sara Duterte po. Kaya sabi ni President Bongbong Marcos earlier, sabi niya, it won't do good anything sa mga Filipinos if we are going to push through with the impeachment of Sara Duterte. Sara Duterte. And ngayon, mga question mark dyan is the President has something to do with the impeachment of Inday Sara Duterte. And whether mag-jumpstart na ba, mag-convene na ba ang trial ni Inday Sara Duterte. As what Senate President Chis Escudero said, most likely it will be sa June 2nd pa po mag-start ang proseso ng impeachment trial. This impeachment trial. So, let's see, wait and see na lang tayo po. Any updates, any developments within this coming days, weeks, no? And as what I mentioned earlier, mayroon mga haka-haka po that there will be a good news next week. Good news po next week regarding ito impeachment. Ano itong good news? Either hindi yun mag-push through or maybe mag-start na talaga ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. No? And the only
time that we will see the convening of the impeachment trial before June 2nd po, only if the President, si Bongbong Marcos, will request or call for a special session. When calling for the special session po, then we have to consider, or the President has to consider, na kailangan very logic, acceptable, and reasonable reason for the President to call for a special session. And one of the acceptable reason for the calling of the special session is ito na po, national budget. National budget. So let's see kung what will be the outcome or mga updates natin po, mga developments dyan sa Pilipinas next week. Remember, by tomorrow will be 10th, and then on the 11th, remember that on the 11th, ang official campaign period for all candidates, senatorial candidates and party list po, and party list. So umpisa na po ang campaign period po para sa midterm election, sa mga senators as well as ang party list aspirants. Okay, wala na tayong enough time. I won't be able to stay longer dito po sa programa ngayon po because I am flying to Bangkok and do some attend some business and matters. And 100% po, I would like to say na don't worry, once I will reach Bangkok, then I will be doing some coverage po, no? Ano-ano mga places dyan sa Bangkok, must see po, no? In terms of tourism po. I will share with you ang experience ko po sa Bangkok via itong programa natin po, ang Nico, The Real Talk with Nico. Finally, ito na po. Finally, ang next topic natin dito po is ang former speaker of the lower house, former speaker and Congressman Alvarez will be filing a criminal case against incumbent Speaker Martin Romualdez po, no? Regarding itong national budget natin po. And not only Romualdez, but also included in the criminal case to be filed, sa korte, includes Congressman Saldico and of course the majority leader, si Representative or Congressman Manix Dalipe of Zamboanga City. Let's listen to this. Let's listen to this po. Ang announcement ni former Speaker of the House, si Congressman Alvarez. Malaking halaga po Hold on. Ito na po. Let's listen to this. sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga.
241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita po sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Okay, that's it. Yun ng announcement ni former Speaker of the House, si Congressman Alvarez. And sino-sino po who will be the respondent dyan sa criminal case to be filed tomorrow, no? Tomorrow, Monday. Sino-sino po? Let's listen again to Speaker Alvarez. I think this will be my last video clip for today. Hold on po. Pangalawa, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo, dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Okay, that's it. Ang statement ni former Speaker of the House, si Congressman Alvarez. Kayo po, what do you think? Yeah? Itong criminal case to be filed against Romualdez, against Ko, against Dalipe. So let's see. Wait and see na lang tayo po. And siguro hanggang dito na lang ang programa natin. And before I will conclude with this program, I just want to remind ang mga government officials natin po dyan sa Pilipinas at saka the entire Filipino community po. Bigyan natin ng masking kunting respeto po sa opisina ng Office of the Vice President and kay Inday Sara Duterte po. Ang institution, Office of the Vice President at saka ang individual
ang Vice President natin po. Huwag naman tayo po sabihin natin na maabuso itong how we look at the office of the Vice President and ang Vice President natin po. She deserves, because she is our Vice President, which during the election of 2022 presidential election, she managed to garner more than the votes of the President, si Bongbong Marcos, and she managed to garner something like 30 million votes po. That's respect po kay Inday Sara. Walang personalan, trabaho lang ito po, si Nico Fabian. And I would like to say happy birthday to my uncle, si Abong Apolinario. Happy birthday sa heaven siyang po. And to the children, of course, I suppose they are also remembering their father, si Bong Apolinario, one of the media personality, very famous media personality po, dyan sa Zamboanga. February 9, that's the birthday of the late Bong Apolinario. So with this, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I love you.